Habang naglalaba ako doon sa labas mga mare, si Daddy B naman ang nakatoka dito sa kusina. Bali nagprepare na pala siya ng breakfast namin. Una sa lahat nakapagsaing na siya mga mare. Kaya itong last na niluto niya, ito ay salad na talbos ng kamote. Alam nyo naman na paborito naming dalawa yan. Kaya ito nag-slice na siya ng mga ricados. Nagprito na din siya ng manok para sa mga bata. At nakaluto na rin siya ng garlic butter shrimp. Hindi ko na nga siya nabidyohan kanina kasi busy ako sa labas. Kaya naman ito lang talaga ang naabutan ko. Tingnan nyo naman itong tagaluto ko mga mare, abay napaka-arte. With poise pa talaga, nakshuta. O siya mga mare, ito pala ang lahat ng hinanda niya. Kain po tayo. Hinainan pala ako ng kanin ni Daddy B mga mare. Sabi niya nga sa akin ay depende na sa akin kung kakainin ko ba o hindi. Konti lang naman ang hinain niya sa akin mga mare, kaya naman kinain ko na rin. Masarap din kasi itong mga niluto niyang ulam. Dahil nga tambak yung labahin ko sa labas mga mare, di na ako nagdalawang isip na kainin itong kanin. Sa sobrang dami ng labahin ko mga mare ay kailangan ko talaga ng extra energy. Habang kumakain nga kami ng breakfast dito mga mare, yung labahin ko sa labas ay nakasalang na nga. Kinuhanan ko na nga ng himulmol itong polo ni Daddy B mga mare habang naliligo siya. Pagkatapos, nag-prepare na din ako sa mga susuotin niya. Na makaalis na nga siya papunta sa trabaho, inasikaso ko naman ng mga labahin ko dito sa labas. Mabuti na lang talaga mga mare ay tulog pa yung dalawang bata. Ang tagal-tagal pa naman natulog ng dalawa kagabi. Kaya naman magtatanghali na ay tulog pa rin sila. Mabuti na lang talaga mga mare at makapag-concentrate ako dito sa aking paglalaba. Bali, halo-halo na pala itong mga nilabhan ko. Merong mga damit sa bata, bedsheets, mga tuwalya. Nag-brush na din ako ng mga sapatos sa mga bata at saka mga damit namin ni Daddy B. Sa sobrang dami nga mga mare ay hindi ko talaga naubos. Kinulang na talaga ako sa hanger at wala na akong mapagsasampayan. Kaya naman yung iba bukas na lang. Sa dami ng labahin ko mga mare, naghihintay pa nga yung mga tutupiin ko sa loob ng bahay, nakshuta. Dinali-dalian ko na nga ang pagkilos dyan mga mare kasi magbuboto pa nga ako. Araw na kasi ng eleksyon dito sa barangay. Kaya naman itong mamiyanin nyo, ito nakagayak na nga. Grabe mga mare, sobrang init dito sa labas. Paniguradong matutuyo talaga yung mga nilabhan ko. Andito na pala ako ngayon sa Saway sa Avedra Elementary School. Pagdating ko nga dito mga mare, ito hinahanap ko din yung present number ko. Naku, hindi ko na nga matandaan kaya naman pumunta naman ako dito sa loob ng gym. May nakapagsabi kasi sa akin pag hindi na matandaan yung present number ay pumunta lang dito. Eto na nga mga mare, hinahanap na nga niya ang present number ko. Bali, nililista niya lang sa isang maliit na papel. At dito naman sa kabila ay nilalagay niya kung anong room number ako. Mainam na nga ito mga mare para malaman ko agad yung number ko sa room. Bali, si Bryce pala mga mare ay iniwan ko sa aking kapatid. Eto na nga, nakuha ko ng present number ko at saka room number. Pinuntahan ko na agad mga mare kasi malapit na mag 3 PM. Di ko pa naman alam kung anong oras yung cut off nila dito. Dahil barangay election lang naman ito mga mare, eto tapos na akong bumoto. Naglakad-lakad na nga ako palabas ng school mga mare. Bali, pupunta pala ako doon kina mama. May binigay kasi na bigas si MP mga mare, kaya naman pupunta ako kina mama. Napapasalamat nga ako kay MP mga mare kasi tuwing nag-aani sila ng kanilang palay ay hindi niya kami nakakalimutang bigyan ng bigas. Dalawang 25 kilos pala itong binigay sa amin mga mare. O diba, napakagandang blessing naman talaga. Abay, matagal na talaga namin ito mauubos. Lalo na nga at nag-no rice na nga ako. Pero dito sa binigay ni MP sa amin mga mare, ay nagsishare din ako sa aking biyanan na lalaki. At meron din para sa aking mama. Timing nga at wala na kaming bigas dito sa bahay. Eto, pinabuksan ko na sa kapatid ko para malagay niya na sa lagayan. At dahil tulog pa nga si Bryce dyan mga mare, dito naman ako sa sala para magtupi ng damit. Sinabi ko naman talaga sa inyo kanina mga mare na napakadami ko nga tutupiin. Para maaliw nga ako sa pagtutupi ng damit mga mare ay nanonood din ako ng video. Recently mga mare, pinanonood ko talaga yung concert nila Sharon at saka ni Gabi. Naku mga mare, sobrang kilig na kilig naman ang inyong mami Yani sa kanila. Kayo ba mga mare, kinikilig din ba kayo? Bali, dumating na nga si Daddy B mga mare, kaya naman hindi pa ako nakapagluto ng aming ulam. Kaya naman nag-decide na lang din kami na bimili ng barbecue. Syempre dito kami bibili sa kanyang suki. Sinama na lang din namin si Bryce mga mare kasi nga nagising na siya. Tingnan nyo naman itong mga in-order naming barbecue mga mare, abay nakakatakam na nga. Usok pa lang yan mga mare, naku nakakagutom na nga. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless. Mwah!